ito yung float switch. So pakinggan natin, mag-click siya yung switch pag may bigat na yung dalawang float. Yun, ibig sabihin nag-contact na siya, tatakbo na yung motor. Pag ibaba natin, pag nakaris na yung dalawang float, wala na siyang bigat, so mag-release naman yung switch niya. Ibig sabihin mag-o-off na. Yun, so narinig yung click ng switch. Ito naman yung magnetic contactor. Hello mga katubig dyan. Subukan natin paganahin yung float switch ng tubig na mamamatay siya pag napuno na yung tangke sa tower, yung sa taas na tangke. Tapos tatakbo naman yung motor pag low level na. Subukan natin. Ito yung float switch. So pag naka-float na yung dalawang orange, so puno na siya, mamamatay yun. Pag aangat yun, aangat yung dalawang orange. Yung isang bottle na sakto, nilagyan ko lang konting tubig dahil hindi ko mabuksan yung sa bottom na float. Nagdagan ko sana ng tubig, kulang sana ng bigat. Sige, subukan natin angatin. Okay. Yun, tumakbo ang motor. Tapos ibaba natin. Pag mag-float na yung dalawang bottle, mamamatay yung motor. Yun. So kasi assuming na puno na yung tower tank, so dalawang float, naka-rest na siya, wala na siyang bigat, so mamamatay. Tapos halimbawa magbabawas naman yung tubig, siyempre yung float magbibitay na yun, nakasabit ng dalawa, may weight na siya, so yung contact switch mag-on. Sige, subukan natin ulit. So ito yung motor, tatakbo siya. Andar.